ng salita ng Diyos, especially sa preaching, ako, ay nag-uumpisa ito sa discipline ng habit ng pakikinig. So, meron dapat na preparation na ginagawa upang ituon natin yung ating pakikinig sa salita ng Diyos. So, hindi pwede na hindi natin ipapractice ito at bago tayo sumamba sa Panginoon, hindi natin ihanda yung sarili natin, dapat nandun yung preparation. So yun po yung napag-aralan natin last time, yung preaching as a corporate means of grace. And meron din challenge dito para sa mga elders na po. And mamaya, babalik ulit natin na yung elders ay they should be able to preach the word. They should be able to teach the word. And yung authority nila is coming from the word. Kaya napaka-importante sa isang elder na sila ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos upang lalo na itong may pangaral. At the same time, yun yung focus ng kanilang ministry. So, ang lesson po natin ngayon, nasa lesson 77 na tayo. I-share ko lang po. Ang lesson 77 po natin ay yung teaching naman. Nung nakaraan, preaching, ngayon teaching. So, ang text po natin is Matthew 28:20. Nabanggit ni Pastor kanina sa Great Commission. Yung part noon is teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So, dito pinapakita ng Panginoon na kailangan turuan yung kanyang mga disipulo. At sinabi natin na yung teaching is explaining the word doctrinally. So napaka-importante nung doctrine, yan din yung salamat sa Panginoon dahil yung ating Sunday School, merong dalawang sangay. Isa itong Christian Holiness, pangalawa yung kay Brother Mark na Distinctives na nag-expound ng doctrine ng Word. And preaching is proclaiming the Word authoritatively. So, hindi, maliit pala. Teka, maliit ang text ko. Pero, sabi doon, there is a distinction but not a division. And they can be used interchangeably. Pero in pastoral ministry of the word, there will be elements of both. So, ang tanong po mga kapatid, sa inyong pananaw, ano ang subtle difference ng teaching and preaching? So, paano nyo i-differentiate yung teaching and preaching? Meron mong gustong sumagot? So alam natin, they can be used interchangeably. No po? Because in the sense, preaching has teaching as well. Although sasabihin natin mamaya na yung teaching is not preaching. Yun po yung papakita natin mamaya. Pero sa inyo pong pagkakaintindi, ano kaya yung difference between teaching and preaching? Sige po. Sa teaching, pwede na. Opo, tama. So one way lang, one way. Oo. Yun, dadaanan nyo na yung isang point natin mamaya. Ano pa po? Sige po, Brother Jerry. For me, teaching is learning. Learning. Preaching is commanding. Also, ito po yung mga Opo. So, yung preaching po applies to the conscience and is textually grounded. Ano po ibig sabihin nun? When we preach, nakita po natin, katulad ng ginagawa ni Pastor Joey ngayon na nasa series siya. So meron siyang text na sinusundan, and kung ano yung exposition ng text na yon, yun lang yung sinasabi niya, yun yung pinipreach niya, and it appeals to the conscience, to the will, to the heart, no po? Yun yung preaching. While yung teaching, sabi nga po ni Brother Jerry, it's learning generates knowledge. And most of the time, it's thematically oriented. Sabi may theme. No po? So, dati kung naalala niyo po yung previous na Sunday School natin about preaching, ang iniiwasan sa preaching ay yung meron kang parang specific topical, and then kukuhanin mo lang yung mga gusto mong verses. So, hindi
hindi good practice of preaching yon. Pero sa teaching, ganoon ang style. Because mamaya makikita natin, yung teaching kasi is may system. Kailangan siyang sabihin natin, i-arrange para maintindihan natin ang isang konsepto o isang doctrine sa Biblia. So, ang isa pong magandang analogy ng teaching and preaching na difference is, yung isa pong nabasa ko, sabi niya doon na para daw itong pagre-recruit ng sundalo. No po? So, pag nire-recruit ka ng sundalo, sinasabi mo kung anong sitwasyon na may gera ngayon, na ito yung na kaya kailangan mong mag-enlist, kailangan mong sumali, nung nag-recruit ka. So, in the sense, nag-preach ka. Doon sa tao na yon, nag-preach ka. Na tulad sa atin, sa Kristiyano, ang pinipreach natin gospel, sinasabi natin, ang tao ay nahiwalay sa Panginoon, ang Diyos ay banal, ito ang ebanghelyo ng Panginoon, ito yung way ng kaligtasan. Pero once na yung sundalo ay sabihin natin nag-commit na, so yung teaching, tuturuan na siya paano maging sundalo. Di ba po? Parang tuturuan na siya ng mga drills, paano ba humawak sa gulo ng barel, mag-exercise. So ganoon din naman po sa teaching, pag ikaw ay Kristiyano na, isabi, binuhay na yung Espiritu mo ng Panginoon, nandoon na yung pagtuturo ng salita ng Diyos kung paano mo ipapamuhay yung iyong pagiging Kristiyano. So yun po yung isang difference na between teaching and preaching. And sinabi dito, preaching teaches, but not vice versa. Ibig sabihin po, yung preaching always has a component of teaching. Nakikita po natin yan. But yung teaching is not preaching. No po? Yung teaching is not preaching. So, sa atin din po na mga nangangalang salita ng Diyos, kung tayo ay nag-preach, dapat talaga nandun yung distinction na hindi tayo parang nagiging lecture, no? Nagiging classroom type. No po? Kasi yung preaching is kung ugatin natin yung word niya, originally, it's heralding. No? Yung tagapagsalita ka lang kung anong sinasabi ng teksto. While yung teaching, yun nga, makita natin na i-arrange nito yung lahat ng mga doctrine sa Bible. And syempre, ang isang doktrina ay sinusuportahan ng maraming bersikulo sa Biblia, and therefore, siya ay thematically oriented. So, while they are being used interchangeably, yan po yung sa text natin, Matthew 4:23, and then Mark 1:39, Luke 44, ayun nga, meron siyang maliit, no po, o sabihin natin na may maliit na pagkakaiba between the two. So, sana po malinaw yon na yung teaching and preaching, while they are used interchangeably, they are kind of different, pero sabi nga ni Pastor Noel, they are not divided. Hindi sila parang sabihin natin nag-uumpugang bato, no, na magkasalungat. Sila ay nagko-complement, and of course, may mga sabihin natin mga senaryo kung saan ginagamit ang teaching at preaching. So alam natin na knowledge of truth is fundamental to holiness. 2 Peter 3:18. Pwede pong may magbasa ng 2 Peter 3:18. Basahin po natin sa ating Bible yung 2 Peter 3:18. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, with the glory both now and forever. So yun po, doon nakita natin, sinabi doon na grow in the grace and knowledge. So while we grow in the grace, hindi pwedeng maiwan yung knowledge, no po? Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, hindi tayo dapat maging sabihin natin ano bang maganda, ano bang Tagalog ng agnostic? Yung parang kumukontra tayo pagka ang usapan ay, hindi kumukontra eh, more on hindi tayo interesado pagka parang malalim na ang mga usapan o pag-aaral, no po? Kasi, di ba? Oo, yung, kumbaga, tinataboy na natin yung part na kailangan nating matuto. Iniisip lang natin, nakafocus lang tayo sa mga practical na bagay, pero yung doctrine,
hindi naman ako pastor, hindi naman ako theologian. Pero sabi nga ni R.C. Sproul, everybody's theologian. Na po, hindi natin, kung tayo po ay magpupursue ng ating holiness, hindi po natin pwedeng iwanan yung part na tayo ay dapat matuto. Sabi kasi dito, grow in the grace and knowledge. So hindi pwede po maiwan yung knowledge na po. Hindi pwede na sabihin natin na babaliwalain natin yung part na tayo ay nag-aaral. Especially like Sunday school. So salamat sa Diyos na may mga ginagamit ang Panginoon para tayo turuan. Kaya huwag po natin baliwalain ito dahil ito ay napaka-importante. So, sa ating babala, many are enamored with the practical but impatient with the doctrinal. Na po yan yung sinabi natin kanina. Na marami, ang gusto lang nila yung practical, na po, possibly because they can relate easily. Pero mga kapatid, hindi tayo pwedeng maging impatient pag doctrine ang pinag-usapan. Kasi po, alam nyo, lahat naman po ng kahit sa preaching, ang isang dapat maging attitude po ng Kristiyano pag tayo ay nakikinig ng preaching, sinasaliksik din natin. No po? Mamaya titingnan natin yan, na sinasaliksik din natin kung ano yung pinipreach. And then at the same time, pag ating sinasaliksik iyon, maaaring makita natin, eto bang pinipreach ay talaga bang nasa salita ng Diyos? O hindi ko po sabihin na naging critical tayo ng husto pero exhortation din po sa atin bilang mga makikinig na yung pinapakinggan natin ay kailangan pong suriin natin, kailangan pag-aralan natin, kailangan kung maaari, pagkatapos nating marinig yung preaching, pag uwi natin sa bahay, tingnan ko nga kung ano yung sinabi ni Pastor Ulit kasi parang hindi ko masyadong naiintindihan to. And meron pa sigurong point na pwede mong sabihin, parang baka iba yung intindi ko sa sinabi ni Pastor itatanong ko nga sa kanya. So, mamaya titingnan natin kung paano natin i-approach yun. Pero, kailangan po ay parehas ang pagtimbang natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng salita ng Diyos. So isa pa po doon, ang doctrinal practice is unbiblical as unpracticed doctrine. So 2 Timothy 3:16, basahin ko po. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi dito, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So ang point po na sinabi ni Pastor Noel dito is hindi lamang tumigil doon sa teaching yung scripture. It is for reproof, it is for correction, it is for training of righteousness. So ibig sabihin po, kung yung isang practice, isang gawin na doctrinal, parehas din po yun sa isang doktrina na hindi mo ginagawa, no po? So, ang point is, yung sinasabi po natin, din natin, hindi mo pwedeng iwanan yung pag-aaral ng doctrine, no po? Hindi pwede na tayo ay makontento lamang sa sabihin natin mababaw na pagkaintindi ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos, sabi nga nila, it's living and active po. Ibig sabihin ng salita ng Diyos is always relevant. Pag binasa po natin yung salita ng Panginoon, palaging meron tayong matutunan doon. Kaya nga, dapat huwag lumagay sa puso natin, it might be preaching or teaching na pag tayo ay makikinig, sasabihin natin, alam ko na yan so ayoko nang makinig dyan dahil di ko naman nadaanan ko na yan before. So, hindi mo pwede. Dapat mataas ang pagtingin natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At lahat tayo ay dapat nagpupursigi sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi otherwise po, ito po ay hindi makakatulong sa atin upang makamit natin yung ating goal bilang Kristiyano na mamuhay ng may kabanalan. And ito, kanina, nabanggit ko po, a qualification for ministerial office is ability to teach doctrine biblically. No po? So, tayo eventually, sinabi ni Pastor kanina, Pastor Joey,
Nasa 70% na ba, Pastor? Agree ba kayo, Pastor B? 70% na. Tagal pa. 30% pa lang. So, ang point po, mga kapatid, eventually, sa mga susunod na generation, sa mga susunod na panahon loobin ng Panginoon, magkaroon tayo ulit ng karagdagan na elder, no po? Kasi ang Panginoon ay mabiyaya. Ito po yung titingnan natin isa, na yung qualification ng isang elder na nasa ministry, ng ministerial office, nasa ministry of the word, is to teach doctrine biblically. So, yun po yung titingnan natin na una, sinabi dyan, ability to teach. So, tingnan natin, kaya marunong ba magturo ang isang tinitingnan natin na elder. And then pangalawa, hindi lang sa marunong magturo, tama ba yung tinuturo niya? Kasi maaari na magaling siyang magturo, pero kung mali ang tinuturo at hindi biblical, hindi po pwede, hindi pa rin siya qualified. So, isang qualification niya na kailangan lagi po nating tandaan. At pinapakita dito yung kahalagahan na yung doktrina, it is fundamental again to our pursuit of holiness. Dahil kung wala po yung katotohanan, you can be sincere but sincerely wrong, no po? And syempre, alam niyo po, lahat ng, di ba po, tayo, the way we act, the way we behave, although sinabi ng Biblia na it's because of our depravity, of our sinfulness, but the truth is din po, yung kung paano tayo nag-a-act, kung paano yung behavior natin, it's influenced by kung anong natutunan natin. Alam po natin yan, di ba? Kaya nga tinitrain natin yung mga anak natin, tinuturuan natin sila ng tama kasi gusto natin maging wasto yung kanilang asal, kumbaga. Kaya napaka-importante po ng teaching. So, dito po sa ating pag-aaral, may dalawang paksa kung paano naging profitable yung teaching and hearing. Una, ano yung mga opportunities of teaching? Ibig sabihin, ano yung advantage ng teaching? So, ano yung mga pwede mong gawin sa teaching na hindi feasible sa preaching? And then pangalawa, ano yung magigain mo sa teaching? Paano ito nagiging fruitful sa iyong buhay na makakatulong sa iyong pamumuhay ng may kabanalan? So una, ito yung sinasabi po natin, yung doctrinal systematization. Maliit ang aking font, pasensya na po, kasi sa aking laptop ay malaki pero sa screen ay maliit. So ang sinasabi po dyan, biblical doctrine sa relation system best developed in teaching. Ano po ibig sabihin? Na yung mga doctrines sa ating pinag-aaralan ay meron niyang systematized na paraan na dapat na ginagawa upang ito ay matutunan. Ano po ibig sabihin? So for example po, magbigay kayo ng isang doctrine na alam ninyo. Po, baptism. So yung doctrine ng baptism po ay hindi lamang yung para maintindihan natin kabuuan ng doktrina, kailangan po sabihin natin, kumuha tayo ng mga iba't ibang verses sa Bible para mag-corroborate kung ano yung tinuturong doctrine na yon. So, kung wala pong system, kung hindi siya systematized na po, kaya nga sabi yung science, di ba, is a systematized body of knowledge. So, ganoon din yung doctrine, may system siya, meron siyang mga relation, meron siyang mga, sabihin natin, mga link na magkakatugma upang mabuo yung doktrina na yon. So, from all the concept of Bible, kumbaga, ina-arrange yan sa isang systematized way upang maintindihan natin yung isang doktrina. So, ang point natin is, yung mga foundational doctrines like Trinity need a systematic explanation. So, otherwise, kung hindi po systematic, so, kabalik na ng systematic, ano po? Chaotic, di ba po? Kung walang sistema, di ba nga, edi kanya-kanya na lang at mahirap intindihin, di ba po? So, yung teaching, sinabi natin na yan yung mga isang advantage siya over, sabi natin, preaching. Na dito, mas lalo nating napag-aaralan
kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. So, napaka-importante po na meron din tayong teaching ministry sa ating church. Kasi otherwise, di ba po, sa preaching may mga doktrina na nababanggit, pero minsan hindi yun masyadong may expound sa preaching. Dahil, syempre, in the interest of time, saka hindi yun yung theme. Pero, may mga doktrina na dinadaanan yung mga preaching na mas maganda pong aralin natin. So, ano pa po yung isa? Excuse me. Topical presentation. Where preaching is textually grounded, teaching can be thematic. Yun po yung sinabi natin kanina. Teaching can address pressing current issues with wide biblical spectrum. So magbigay po kayo ng naisip nyo na example where may isang topic na tinuturo na sabihin natin it addresses current issue and is being supported biblically by by the whole Bible. Tingin nyo po ano yung mga topics na napag-aralan natin. So yun, Christian liberty, na po. O yung sabihin natin, liberalism, mga ganyan. So, ang dami po, no? Ang daming mga topic na pinag-aaralan natin sa ating church via teaching, via Sunday school, na sinusuport ng maraming text sa Bible para mag-come up with a biblical way, a systematized way kung paano ina-address yung mga yon. Na po, siguro marriage, di ba po? Yung mga issue sa mundo na ngayon. Actually, yung isang pinagdedebatehan sa US ngayon is yung nation ng Israel. Kasi may isang governor doon na may kinote yata siya. Saan ba niya kinote yung I think Genesis yata kinote niya na kung sino daw yung mag-curse sa nation ng Israel, i-curse din ng Panginoon. So kaya yun ang sinasabi niya na kaya namin sinusuportahan si President Trump na girahin ng Israel, yung Iran, kasi kaaway ng Israel, at kung di natin supportan ng Israel, makaka-curse tayo. So, para malaman natin kung totoo yung sinasabi niya, ano gagawin po natin, di ba? So, aaralin natin. Ano ba yung doctrine behind, di ba, doon sa Israel, yung nation ng Israel? Ito ba ay tumutukoy sa nation? Ito ba ay tumutukoy sa tao? Ito ba ay tumutukoy sa government ng Israel? So, ang point po natin, there are biblical principles that can address specific applications. Then again, yung preaching, it also does that na po yung pag-address ng mga specific na sabihin natin situations and kung ano yung applications nila, but still yung opportunities sa teaching is nandoon yung mas malawak na presentasyon ng sagot ng Biblia tungkol sa isang paksa o isang topic. So ito pa, intellectual argumentation na po. Preaching has an intellectual element but predominantly for conscience. Again, sinabi natin kanina na yung preaching, it also teaches us, but the goal of the preaching is to address the heart na po, is to parang buhayin yung ating will, no, naka-address sa ating puso. While yung goal ng teaching is to explain the basis and arguments for doctrines. So ang goal niyan is it neutralize current emotionalism and emphasis on experience. So ito yung lagi natin, kahit dati pa po sa ating church na po, kahit nung dati pa na tayo nagsa-Sunday school, lagi nating ine-emphasize sa atin ng mga elders na tayo ay hindi dapat nagbabase sa ating emotion, sa ating experience, kasi hindi naman po yun yung source of truth na po. Ang source of truth ay walang iba kundi yung salita ng Panginoon.
Kaya itong teaching, yung opportunity nito is yung ating karunungan, yung ating learning, ay nagkakaroon tayo nito upang magkaroon tayo, hindi, yung argumentation dito, hindi po ito yung pagdebate but more on reasoning kung paano ini-explain yung mga basihan ng isang doktrina na ginagamit sa preaching, no po? So kung alam natin, kung tayo ay nag-aaral, may iwasan po natin na mag-appeal lang tayo sa emotion, no po? Na iniisip natin, ito ay tama, ito ay maayos dahil tama sa pakiramdam. Ano pong isang magandang example niyan, mga kapatid? Kundi iyan na ang ma-address sa emotionalism and experience. Okay? Pero ano tingin nyo, ano yung isang doctrine o isang principle na dito sa church natin ay ginagawa natin na parang nag-a-address o naglalayo sa atin na maging emotional and magbase sa experience? Church discipline, tama, isa po yun kasi high ang emotions dyan. Pero ano po isa na importante, yung worship po. Di ba may regulative principle of worship tayo? So dati iniisip natin, di ba? Okay na, kanina nagsayaw si pastor nagsayaw ba kayo masa? Di naman. Muntik na kayo mapasayaw. Now balance lang. So, dati iniisip natin, di ba po, na okay lang yung magsayawan. Kasi maganda sa pakiramdam Naalala niyo ba, pastor, yung worship natin dati? May joyful song. Ano yung joyful song, di ba? Ito yung napapakinda ka talaga Pagkatapos nun, paiiyakin ka naman. Di ba? Papaiyakin ka naman. Naalala niyo po ba yun? Yung ganong ano? Oo, kasi may drums, may tambourine. May dancer pa ng tambourine kami dito. Tapos, ano naman? May tawag sa isang song yung papaiyakin ka Na, yung the power of your love, di ba? Parang talagang makita yung mga tao, parang nakaganyan sila. So nakita natin doon, siyempre ginawa nilang basihan, si David daw ay nagsasayaw. Na po? So hindi natin alam yung regulative principle of worship sa teaching, anong doon tayo babagsak sa iniisip natin dahil sa experience natin, masaya, maganda, hindi natin naisip, ano ba yung hinihingi ng Panginoon? Nakalulugod ba yun sa Kanya, yung ginagawa natin? Di ba po? Nararamdaman ko po yun. Opo, isa pa yun. So, ang babala natin, without doctrinal argument, appeal to experience can easily persuade. Ibig sabihin, kung wala tayong doctrinal basis, hindi tayo nag-aaral ng doktrina, maaari tayong madala agad pag nag-preach lang ng isang pastor ng experience. Although pastor, di ba, may sinishare nyo naman yung experience nyo. Pero, naka-ankla yun sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero yun nga, kanina pastor, sinabi ko po na bilang mga nakikinig, at yung mga nagtuturo, nandoon dapat yung palaging pag-iisip na suriin kung ano yung tinuturo, no po? And then ito kanina, yung last na advantage o opportunity ng teaching is personal and verbal interaction. Ito yung sinabi ko kanina ni Sister Jem na merong opportunity for Q&A, no po? And thought exchange, may palitan, no? So ito po yung isang healthy na teaching ministry, no po, na nandoon yung participation ng tao, interactive. No, although lagi tayong kinahapos ng oras, kaya wala tayong question and answer. Pero laging two-way. At it creates mutual learning. Teacher learning from the hearers. Katulad po nung nangyari nung nakaraan, di ba? Pinag-usapan natin yung Universal Church. So may man nagtanong, and then ako natuto ako na, okay, meron palang militant church at meron ano yung isa? Triumphant Church.
So, ako kahit na nagtuturo dito, natututo din ako. So, yun yung sinabi dyan na it creates mutual learning. At yung sinabi nga ni Pastor Noel, yung kanyang exhortation and yung babaladi niya, no teacher is omnicompetent. He too learns from hearers. So mga kapatid, sa ating mga nagtuturo, hindi pwede na isipin natin na tayo ay laging tama. Na po, kailangan bukas ang puso natin na matuto rin tayo doon sa mga nakikinig. Na po, and kailangan mag-expect din tayo na may interaction talaga. Na po, and then dapat maging patient din tayo and humble enough. Na po. So sa hearer, na-encourage po namin kayo laging magtanong, makipag-interact. And sa teacher, dapat open din naman na matuto and at the same time magmagalit, no po? I mean, kasi naalala ko dati, may, siguro because of the zeal ng ibang mga teacher, no po. Ngayon wala naman sa atin, no? Ayan, sinasabi ko na wala sa atin. Pero may mga iba kasing napaka-zealous, no, na teacher na napufrustrate sila pag wala nagtatanong. Natila parang di naman kayo nakinig kaya wala kayong nagtatanong. Although minsan po, no, talagang yun nga yung temptation sa mga nagtuturo. Pero ang exhortation is to be patient while teaching. Kasi meron din naman talagang, alam mo din naman talaga na kunwari, especially yung teacher ay nag-prepare ng gusto, no po? Naalala ko yung professor namin dati nung college, talagang matindi siya magpa-exam. Pero di mo siya masisisi pag nagpa-exam siya ng mahirap kasi matindi rin siya magturo. So, ang point is, it's a two-way communication po na both hearer and teacher are responsible for learning from each other. So, yun yung mga opportunities na binigay natin. Una is, review lang natin. Doctrinal systematization. So, nagkakaroon ng system na organize ang mga turo sa Biblia upang lalong maintindihan ang isang doktrina. Tapos, meron po tayong topical presentation kung saan ang tinuturo ng Biblia ay na-arrange upang diskussin ang isang paksa at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol doon. Tapos meron din po tayong intellectual argumentation na natututo tayo sa mga doktrina upang ito mabantayan yung ating mga emosyon at huwag tayo mabasa sa experience kundi sa katotohanan ng salita ng Panginoon. And then yung personal verbal interaction na may pagkakataon na tayo ay magtanungan, magkaroon ng kuro-kuro upang lalo pa tayong matuto sa isa't isa. No po? So yun yung mga opportunities, yun yung mga advantage ng teaching ministry. So ano po yung mga profit? No? Ano yung mga, paano nagiging fruitful itong teaching sa ating buhay? Una is yung conviction of doctrinal premise o kung sabihin natin na every issue necessary for godliness has doctrinal foundation to it. So, ganun kahalaga yung banal na kasalutan, yung mga doktrina. So, sabi po sa ating Confession of Faith, 1689, the whole counsel of God concerning everything essential for His own glory and man's salvation, faith, and life is either explicitly stated or by necessary inference contained in the Holy Scripture. Nothing is ever to be added to the Scriptures either by new revelation of the Spirit or traditions of men. So, every issue necessary for godliness, which is yun yung sinasabi natin ngayon, na tayo ay nagpupursue ng holiness, which is godliness, has a doctrinal foundation to it. And then again, yung doctrinal foundation is in the Holy Scriptures. And then, itong Holy Scriptures, kung wala yung teaching, wala ang pagtuturo, mahihirapan tayo kasi yun nga, siya ay fragmented, siya ay hiwa-hiwalay, kaya sabi natin kanina, may system. So, isang profit sa pakikinig o pagsasailalim sa teaching ministry, nandoon yung conviction
ng mga premise o yung mga basihan ng mga doktrina na tumutulong sa atin upang tayo ay maging banal o maging makajos. And then also, it cultivates a holy curiosity of relevant biblical doctrines. Romans 4:3. Ang sabi dito, what does Scripture say? Ano po? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, ang point dito is, sinabi ni Paul, ano yung sinasabi ng banal na kasulatan? Ano po? What does the Scripture said about it na Abraham believed God? So dito, yung isang magiging prophet natin sa pagtuturo o pag-aaral sa salita ng Diyos is it cultivate us to a holy curiosity of the biblical doctrine. So, ang tanong ko po, so I will pause po muna dyan. Meron po ba tayong curiosity sa biblical doctrines? Meron po ba tayong desire na pag-aralan yung mga doktrina? Sa totoo lang, napakadami pong doktrina eh. Ano po? I think meron tayo dyan ng libro ng systematic theology. Ang ilan lang tayo dito, 3 lang. So may kulang pa tayo ng isang volume. Ganito po kakapal yun. Ano po? So, ang ibig sabihin natin, ito pong pakikinig o pagsasailalim sa pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi po preaching pero yung teaching is it cultivates us to holy curiosity. So, mga kapatid, dapat tayo po pag nag-undergo tayo o nakaupo tayo sa isang pagtuturo, nawa, kinusin tayo ng Panginoon na maging curious talaga tayo. Na, in a way, magkaroon tayo talaga po ng desire na matuto pa ng salita ng Panginoon. O sabihin natin, maintindihan natin yung mga doktrina. Dahil napaka-importante po. Ano po ba yung, siguro, step back muna ako. Ano po ba yung doctrine? Ano po yung definition ng doctrine? Pinakamalapit na sino teaching. Doctrine is teaching. Opo. Okay? So yung doctrine ay naka-link siya o nakapaloob siya sa theology, which is di ba theology? Di ba biology? Ano may biology? Di ko ano. So, di ba logi is logos, which is to study. So theology is the study about God. So, hindi mo mapag-aaralan ng Diyos. Imposibleng aralin mo ang tungkol sa Diyos kung hindi ka dadaan sa mga doktrina. No po? So, yung sinasabi natin, at yung doktrina na kailangan nating matutunan, hindi po yan natin makakuha sa preaching lang. Mababanggit siya sa preaching, nandoon yung mga doktrina, pero yung mas malalim at mas comprehensive at mas holistic na explanation ng isang doktrina, magagawa lang po natin yan through teaching. Kaya po ang ganda nung distinctives natin, di ba po marami tayong natutunan doon, no? Kung ano yung kinaibahan natin, and then ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa isang doktrina. So yun po. And then, isa pa, ito, napakagandang point dito po. Avoid a prying inquisitiveness beyond revelation. Ano? Pakitagalog po. So, parang wala naman doon sa word. Ginagawa mo siya ng issue. Okay? Ano ba yung prying? Yung prying parang binubuksan, di ba? So, yung teaching, yung isa sa mga prophet niya is tinuturuan din tayong magpasakop sa kadakilaan ng Panginoon at kababaan natin. Na po kasi, alam niyo po, makikita natin to Kung nanonood kayo ng itanong mo kay Soriano, di ba po? Ito yung eksaktong ginagawa nito. Yung mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan, hindi dapat inuungkat, dahil sinabi po sa Psalm 131:1, andit pala, hindi nang nagawa ko. My heart is not proud. Tingnan niyo na po sa Bible niyo, Psalm 131 verse 1. My heart is not proud, Lord,
My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. So dito pinapakita na tayo ay finite, no po? Limitado ang isip natin, and therefore, wag tayo maging proud na iniisip natin na kailangan natin alamin lahat. May mga bagay po na itinago ang Panginoon. No po? So, sa pag-aaral ng doktrina, sa pakikinig o pagpapasailalim ng ating sarili sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, binabayan din ito yung puso natin na huwag magkaroon ng, sabihin natin, ng curiosity na hindi naman dapat. Alam niyo po, honestly, tama ito sinabi ng Psalm 131 Alam naman natin yun kasi word of God yan. Pero makita natin sa buhay natin, alam niyo po bakit? Alam niyo po, usually, yung mga tao na nagkakaroon ng sabihin nating inquisitiveness o yung pagsasaliksik, pagiging curious na beyond revelation, most of the time po, hindi ko lahat, pero most of the time, it's because of their pride. Kasi gusto nilang maipakita yung kanilang intellectual prowess na magaling sila and all. And then at the same time, gusto nilang magkaroon ng mga diskusyon na minsan hindi po edifying. Kasi alam niyo po, pagka nauwi kayo sa ganito na pinag-uusapan niyo yung mga bagay na itinago ng Panginoon, di ba po? Nauwi po yan sa debate most of the time po. So ano ba example ng mga beyond revelation? Na po? Ano ba yung mga example na sabihin natin magiging curious ka na itinago na ng Panginoon? Yung sinabi niya po sa Paul na yung description of heaven. Went there, I was not allowed to speak of the things that go through heaven. Yung third heaven ba yan? Tapos, ang mga tao, sabi nila ay may near-death experience sila. Mas grabe na nangingin. Samantalang isang tao na nag-interview na napunod, ikaw yung bibigyan. So, ang nangyayari, may mga inquisitions o sinong nandun sa heaven, sinong malado. You don't have that, right? So, yun yung parang applying sila sa inquisitiveness na hindi naman tinigil sa Bible kung sino yung mga nandun si Michael Jackson, nandun si Santo Papa, parang So isa pa na yung isa sa mga tanong is bakit inalaw ng Panginoon ng kasalanan, di ba? Sige po, Sister Jan. Yung salvation ng mga infants. Yung salvation ng mga infants, opo, oo. Yung salvation ng mga, ano ring topic yan, ng mga salvation ng infants, although maraming mga pag-aaral tungkol dyan, pero ang lagi nating sinasabi, which is revealed in the scripture is, salvation is of the Lord. Bahala ang Panginoon doon. Although may nabasa ako po. Ilagay sa grace ni Diyos. Opo. Although may nabasa ako, isang argument niya is, may sinabi, nakalimutan ko pa yung eksaktong chapter and verse. Pero sinabi kasi doon, yung child, nilalarawan doon na innocent. So yun yung basis niya for saying na hindi condemned, no? Although may mga opposing, syempre, kasi sinabi rin ni David sa Psalm na my mother conceived me in sin. So, nasa tiyan pa lang, nandun yung kasalanan. So, hindi natin kailangan anuhin kung ano yung para sa Panginoon na lang. Ngunit alam natin, enough yung revelation sa salita ng Panginoon upang tayo ay i-anchor natin yung ating pag-asa, yung ating sabihin natin understanding sa kanyang mga salita. So, dito po, isa pa is persuasion of textual witness. Ito, ilagay ko na lahat. So, one must not only absorb, but personally observe. Ito ba yung sinasabi ko kanina? Ito yung mga Berean Jews. Na po? Sabi nila, for they receive the message with great eagerness and examine scriptures every day to see if what Paul said was true. So, mga kapatid, yan yung sinasabi natin na yung mga pinapangaral sa ating pulpit, kailangan po, meron tayong responsibility na ito ay ating examinin sa salita ng Panginoon. So, ang isang
kapartner niyan, sabihin natin, o result niyan is, one may be critical, take note, meron pong, kumbaga meron niyang fine print na hindi ka lang basta critical para mamuna ng mali. Pero kasi nag-a-analyze ka, while differential to teachers, anong sabihin? Meron kang sabihin natin meron kang pagsasaayos kung paano mo i-approach ang isang nagtuturo. Kasi bakit po? Ito sa Acts 18:24, basahin niyo po sa inyong Bible kasi maliit dito. Pero si Apollos to. So si Apollos, ano po yung description sa kanilang Bible? An eloquent man. Na po? And was mighty in the scriptures. Tingnan niyo po This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus. No? So nagtiteach siya, nagpipreach siya, at magaling siyang manalita. Pero ano pong sinabi dito? And he began to speak out boldly in the synagogue. Pero si Priscilla and Aquila narinig siya. No po? They took him aside and explained to him the way of God more accurately. So, ang pinapalabas po dito, while si Apollo, siya ay magaling magturo, na po, dahil hindi naman niya alam lahat, na po, may time na kinunag siya ni Priscilla and Aquila. So, tayo po, mga nagtuturo, mga elders, o sino pong nasa teaching ministry, darating po yung time na tayo ay maaaring i-correct. So, kailangan po open tayo for correction. Pero, ito po yung way. Ang ginawa ni Priscilla Aquila, hindi siya pinaya publicly. No po? Hindi sila nakipagtalo kay Apollos habang siya ay nagtuturo. Pero ang ginawa nila, they took him aside. So, ininbita nila sa isang lugar and explained to him the way of God more accurately. Sa ibang version po, kasi ito I think is NASB, pero I think sa NIV or ESV, ang sinabi dito, inimbita ni Priscilla and Aquila si Apollo sa bahay nila. At doon nila kinorek, doon nila lalong tinuruan. No po? So, dapat po, tayong mga nakikinig, kung tayo ay merong concern no po, at itinuro sa atin, ito po yung maging natin, maging encouragement at the same time sabihin natin teaching sa atin na dapat suriin talaga natin yung tinuturo sa atin. Dapat maging mapanuri tayo dahil responsibility natin yun na mag-aral ng salita ng Panginoon. Ngunit, kung paano natin i-correct yung mga nagtuturo, meron pong proper way na hindi natin sila ipapahiya, hindi natin sila sabihin natin na isa sa mga temptation kasi is parang, hindi ko ba alam kung masasawag nating accidental yun, pero parang may minsan pag di tayo maingat, mangyayari, maichismis pa natin sa iba. No po? So, maganda, imbitahin sila, no po? At talagang makipagpaliwanagan sa kanila, klaruhin privately between you and the teacher. So, ang point natin, teaching is an ongoing commission of the church until the end. So, isang marka po ng biblical church ay merong teaching. Kung wala pong teaching sa isang church, nakakalungkot po yun. Dahil yan po ay commission, kasama ng Great Commission na turuan ang mga anak ng Diyos. Kaya nga sinabi nung kanina, teaching them to observe all that I have commanded you. Yan ang sinabi ng Panginoon. So, again, may dalawang nag-uumpugan na thoughts na po. Una, bilang mga mananampalataya, to be taught faithfully the truth of the word is a means of holiness. So, I will count it as a blessing to sit under a faithful teaching ministry. So, yan yung kailangan ng naging attitude natin na tayo ay maturuan faithfully ng salita ng Panginoon upang tulungan tayo sa pagiging banal. Therefore, ang response natin is, I will, by God's grace, be prepared. Ito po, yung key, be prepared body and soul
to gain knowledge of the teachings of the Word. So, nandun po dapat yung preparation. Na po? At patawarin tayo ng Panginoon. Kasi alam niyo po, admittedly, dyan tayo minsan talaga sumasabit. Mapapansin natin yan sa ating sarili. Pag Sunday school, di ba po, either pwede namang skip yan, di ba? Parang ang taas sa preaching, mataas yung pagpalaga natin. Pero pag Sunday school, parang, sige, pwede naman sigurong parang skip or parang mamaya na lang. Pero, parang, yun, optional lang, no po? So, minsan, no, natatempt tayo na parang mag-skip. Pero, dapat makita po natin na yan po ay means of holiness. Pero, yun nga, yung remaining sin is, I think I know enough of biblical teaching that what I hear is just elementary to me. No po? Yan yung isang sin ng pride na, yun, basic. Yun yung kasing elementary, basic lang. Alam ko na yan. Hindi ko na kailangan makinig dyan kasi basic na yan So, I will seek to attend to the public teaching, but I really do not expect to add to what I know sufficiently. So, sige, para walang masabi yung mga nakakita sa akin, attend ako sa Sunday school, pero hindi na ako mag-expect na may matutunan pa ako dyan kasi alam ko na yan hindi po. Na po. Wag po sana maging gano'n ang ating attitude na mas magpatalo tayo sa pride, sa kasalanan natin at lagi nating isipin na alam na natin yan. And sa totoo lang po, ako masasabi ko sa sarili ko, marami pa po akong di alam. At siguro in my lifetime, marami pa rin po akong di malalaman. Kaya kailangan po ay nandoon yung pagpapasailalim sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. So, ang challenge po natin is to resolve, no, ating sarili ay resolve natin to increase in knowledge of the Word through faithful teaching. So, again, mga kapatid, itong pag-aaral natin is not only on the hearers, but also in the teachers. Teachers being faithful, being able to teach doctrinally, biblically, no po, and being humble enough to be, sabihin natin, corrected. And at the same time, yung hearers is to be faithful in the sense na nandun yung humility na magpasakop sa pagtuturo, no po. And also give the proper respect, hindi lang sa teacher, pero definitely sa Word of God, no po. And maging, sabihin natin, analytical, no, na lahat na hindi na nandoon yung personal effort natin na hindi lamang tayo nakikinig, pero talagang sinasaliksik natin, ninanamnam natin, at inuunawa natin kung ano yung tinuturo sa atin. So, yun lamang po mga kapatid. Meron po bang tanong? Sige po, brother. Pagdadagdag. Sige po. Sige po. Very first Sunday, sermon, and nakapasok mo sa evangelical churches. And hopefully not in the Reformed churches, but offer ko na is my meeting. Oo po. Pero yun nga, yung pragmatism, sobrang rampant niya na. Mm. So, yung pragmatism, if it works, let's do it. Ayun. If it works, let's do it. Pragmatic. Kasi, ano lang yung practical na parang, gumagana to, okay to. Okay. Pero compromise na siya. So, nangyayari, yun na yung nagiging culture ng church ngayon. Maganda na may ganito, para nagkakanta yung strain. Kasi ang ganda niya talaga, natignan, i-adapt natin. Alam ka na nangyayari. It's like, picture this, ngayaan mo yung ulo ng kamelyo na makapasok sa tent. Para na rin ngayaan mo yung buong camel na makapasok sa tent. So, kahit na sobrang nipis na compromise na ngayaan natin sa church, magiging malawak yung compromise na yan. So, because of pragmatism na rampant ngayon sa loob. Okay. Tapos, another point, if you remember, I had an appeal siguro pangalawang lesson ng distinctives yun, that I have called on the same, yung ganito na, huwag natin maging optional yung teaching sa church. Why? Because unang-una binigyan tayo ng Panginoon opportunity to learn.
Mm. Under the teachers na inilagay niya, hindi ito optional. Kasama rin dito sa paglaro natin. And then yung pangatlo, i-recall ko ulit yung isang bagay na may nagkaroon sa time na ito, isn't enough to be biblical. Which is na-touch natin yung sinasabi ng systematize. There is not enough to be biblical na. Kasi maraming churches mag-ulit, biblical kami. Kasi galing sa Bible. So, tama nga naman. Pag galing sa Bible, biblical ka. But it's not enough to stop being biblical. It has to be systematic. Kaya nga systematic yung theology natin. Yung argument niya ni R.C. Sproul. Maraming nagsasabi biblical kami. Pero pag sinabi ng systematic, galit na sila sa sistema. Kaya maraming mga ayaw nang tumawid kung sa pagiging biblical. Ayaw nila maging systematic kung ano-ano binabato nila. Doctrine delight, anti-intellectualism, at kung ano pa. Kaya ang point ko is, it's very ang laking pasalamat sa Panginoon na dumating tayo sa ganitong mga klase ng topic. This is something na hindi iwasan talaga siya. So at least meron tayong ganitong pagtidiin not to vindicate yung effort ng mga teachers, pero to vindicate na rin kasi naghahanda rin tayo mga teachers. Binivindicate na rin, naghahanda talaga yan sila kasi gusto nila ituro talaga sa salita ng Panginoon. So, i-cherish natin itong ganito. I just want to encourage, when was the last time you sit sa buong Sunday school na hindi kayo nagdadala ng kahit na ano, and you just want to relish and simmer, talagang sumunod teachable ka in heart na. Let's bring that home, yung don't let. Para sa nagsaganong gano'n, grow in the grace and knowledge. It's not my part of preach, but it's a form of preaching, pero yun yung as a teacher, sit and focus on the teaching. Okay. Thank you po, Brother Mark. So, yun talaga yung huling sinabi ni Brother Mark is yun talaga yung challenge sa atin na to grow in the grace and knowledge. Sige po, Pastor. Pero yan yung kapag kasama sa sa elect, yun ang ino. Ngayon, kung na-i-order kaya, ito, binamatay na sambo. Ang majority na paniniwala mo na, save daw yung sambo. Kung safety naman siya, yung sinabi mo kanina, hindi pa naman siya nakapagtulog ng save. Pero nasabi ko nga doon na, lahat ng tao sa pero tamang sabihin, di ba, namatay yung sambo. Namatay siya, hindi mo pwede sabihin na yung save siya or napahamak. Ilagay natin sa grace ng Diyos. Yun. Yun ang pinakasak kung dapat sabihin natin. Hindi tayo pwede mag-judge, hindi tayo pupunta. Hindi naman natin i-review. Example pa nga. Ang pinakasak ko, ilagay natin sa grace. Okay po, Pastor. Salamat po. So, sige po, Deacon. Deacon, Leo. Kasi kung sa teaching, pwede tayo gumamit ng PowerPoint. Sa preaching kaya Nabanggit po yun actually sa Sunday school natin before na yung the distance between the hearer and the word of God is only the preacher. So kung magdadagdag pa tayo ng ibang sabi natin layer, lumalayo yung distansya. So hindi naman natin sinasabing siya ay prohibited, pero it gives more distance. So wag na lang po na talagang ang exhortation is nakafocus talaga sa word of God through the pulpit, the preacher. And hindi yung mga iba pang sabihin nating paraphernalia. So may mga iba actually ngayon sabi niyo pragmatic, no? Nakita natin 'yan
sa mga ibang preacher na talagang marami silang ginagawa, no, with the technology, which is talagang at may konting advantage, pero napupunta na sa napupunta na po sa teaching, and also yung focus doon sa presentation Hindi mismo yung parang sa hearing. Kasi sa totoo lang po, yung sinabi din, yung salvation yung faith is through hearing. So, mas okay na hasain natin yung tenga natin kaysa yung mata natin ang natin as a means of understanding the gospel. Dapat hearing talaga. And yun nga, yung hearing na yun is through the preacher, and not through other means. Kanari, ito, presentation, ganyan. Kasi nag-add din siya ng distraction Yun po ang stand ko doon, Deacon Leo, na as much as possible, yung pinaka-konting distraction para sa Word of God, yun yung i-achieve natin. Huwag na tayong magdagdag ng, di ba? Opo. Although, may mga ibang pastor na gumagawa nun, di ba? Alam po natin yun. Pero, hindi siya yung, kahit sa church history, makita natin, yung binasa nga natin, nakaraan sa Nehemiah, di ba? Na talagang, nakikinig lang, saka walang ibang, sabihin natin, means na visual na ginamit si Nehemiah, kundi talagang yung salita lang ng boses lang niya. Opo, sige po, Pastor. Okay, na-explain na ni isa sa tutulong din po ni Pastor niya. Ina-advise niya talaga na hindi inaalala yung pag-repeat kanyang proyekto, kasi tama yung binibigay, hindi mga tayo na nakaka-distract. Sabi ni Pastor mo, kapag nangangarap yung Pastor, dapat nakafocus lang sa pag-repeat. Pero yung alibos, sa day school, talagang Opo. Opo. Pero di po natin, kumbaga hindi natin kinokondef yung mga pastor na gumagawa ng gano'n. Opo. Although, yun nga, yung sa ating conviction is yung pinaka-simple, pinaka-payak na may pangaral mo yung salita ng Diyos, yun yung mas the simpler the better po, kumbaga. Sige po. Salamat po, Deacon Leo. Medyo kinabahan ako dun pero buti na lang, na-discuss na po kasi natin na-discuss na natin. Tingnan yung continuity kasi ng flow ng argumentation sa preaching. Destructive talaga yung pag-flash mo kayo ng natin. Whereas ang preaching, kung mapapasin natin talaga yung Holy Spirit led siya, continuous yung idea. Kumbaga, hindi ka na magbaba. Teka, babalikan mo nga yung continuous siya. So, in a sense, parang pinipigilan nun yung continuous flow ng idea o ng mensahe. Opo. kapag ganun sa preaching, ito ayan, let me do it. Kung nag-preach siya, kapag lagi sa TV ko na, nag-distract. Opo. So, sorry po, na-overtime na. Yung lechong paksiw natin ay naghihintay na. Opo, maganda po yan. Opo. Pero huwag natin, tama yung sabi ni, kasi kahit ano ko, napapanood ko yung mga preacher, kailan ginagawa ko yung PowerPoint. Pero mas, sabi nga ng pastor, hindi advisable. Opo, yun yung magandang word. Hindi siya advisable. Hindi mo siya sinabing mali, pero hindi siya advisable. Opo. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat po sa Diyos sa ating mga diskusyon. Ama, salamat po sa inyong mga pagtuturo sa amin. Panginoon, tunay nga po ang puso namin. Madalas, Panginoon, nagiging prideful. Tulungan niyo po kaming maging humble at magpasailalim sa pagtuturo ng inyong salita, Panginoon. Hindi lamang sa preaching, kundi sa teaching din, Panginoon, na lalo pang magpapalawi ng aming pagkaunawa
sa inyo kung sino kayo, Panginoon, at ano ang sinasabi ninyo tungkol sa inyong sarili. At Panginoon nawa, wag naming baliwalain yung pag-aaral ng inyong salita na hindi lamang kami, Panginoon, ma-exhort sa preaching, kundi we also grow in the knowledge, Panginoon, of your truth, Lord. Because yung truth po, Panginoon, ang siyang mag-guide sa amin. At kung wala ito, ay kami ay maliligaw, Ama. Kaya, Panginoon, patuloy niyo kaming tulungan. Kami po ay mahina. Kami po ay kapos, Panginoon. At tanging sa inyong biyaya lamang na kami ay umaasa. And at the same time, kami po ay responsible to be prepared, Panginoon, body and soul. Hindi lamang sa pakikinig ng inyong salita, kundi sa pag-aaral din po ng inyong salita. Kaya, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. At dalangin din po namin ang mga pagkain na aming pagsasalusaluhan. Basbasan niyo po ito, Panginoon, at gawing kalakasan ng aming lupang katawan. At purihin po kayo, Ama, sa inyong pag-sustain sa amin at sa inyong pag-provide sa amin at sa inyong pagsama sa lahat ng aming ginagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay